Yun guys, welcome back to my channel. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon araw po ng linggo. Ngayon may tumawag sa akin para magpa-rescue sa nagpayong sa may Kinit papunta po ng C6. So shout out po pala kay Ulysses Goson. Maraming salamat po sa pag-recommend sa akin as a mekaniko sa kanyang kakilala rin. Si Ulysses Goson po guys ay isang customer ko na in-upload ko nung nakarang araw. Yun po yung in-upload ko po yung kanyang L300 or yung kanyang rocker arm guys, na yun po yung naputol na 6 na piraso na rocker arm. Bali yun po yung siya po ay customer ko. So ngayon in-recommend ako sa kanyang kakilala na mayroon ding sasakyan na truck. So bali guys, ang trouble pala nito ay hindi raw mandal o kusang tumirik yung isang truck na mayroon na si sir. Hindi ko siya kilala guys, pero pupunta natin para magawa natin o kung kakayanin natin gawin ang isang unit na ipapagawa sa atin. So try natin guys kung kaya nating pandarin ang isang unit. Hindi ko rin alam guys kung ano ang trouble, basta ang sabi hindi raw maandar. Hindi ko rin alam guys kung ano ang unit, kung Mitsubishi, Isuzu, Mazda o Suzuki man yon, hindi ko na alam guys. Basta ito, bale first time kong gagawin at saka first time din natin customer to. Bale ito guys, yung papunta ng kanan, ito po yung papunta ng Nagpayong. Yan guys, so ito yung area na yan, papunta po ng Nagpayong yan. Galing tayo ng Pinabuhatan School, tapos ito guys yung papunta ng Nagpayong. Dire-diretso lang po yan. Ang tagos po niyan guys, sa mga hindi nakakalam, yan po yung papunta ng C6, tapos Taytay, tapos pwede rin pag kumanan ka pagdating sa C6, papunta na naman ng Taguig yan. Papagawa. Kayo yung papagawa. Kayo yung magpapagawa. Kayo ni sis. Ha? Pero kayo magpapagawa ng sasakyan. Kayo yung mekaniko. Ako yung mekaniko. So yan guys, na point na natin yung ating gagawin. Yun nga. Anong sakit niyan? Ayaw mag-start, tapos yung makina niya tumutunog. Sa makina yata. Ingat natin yung ulo pare. So ito na yung guys, yung ating gagawin. Ito po yung tumawag sa atin na ipapagawa. Ayaw daw mag-start. So taas natin ang ulo. So ito guys, andito na tayo sa area na ating re-rescuein. Bali ito guys, bago yung alternator. Ang sigurado, kaya ito guys pinalitan ng alternator gawa ng hindi siguro nagcha-charge. So ngayon, ang gagawin natin guys ay siyempre troubleshooting tayo pagdating dito sa baterya. Ngayon guys, ang paano natin madidetect kung malakas ang baterya o mahina? So kailangan natin gumamit ng test light para malaman natin kung ang baterya niya malakas o mahina. So ito guys, meron tayo niyan. Siyempre, dala-dala natin ang ating bag na Enco, 12 bags. Yan guys, bali gagamit tayo ng test light siyempre. Ang test light natin, malalaman yan kung ilan ang karga ng baterya. Kailangan guys, ito ay umabot ng 24 volts.
So ayan guys, ang pumasok sa kanya ay 25. So ibig sabihin sa 25 na yan guys, ay okay pa rin yung kanyang charging or malakas ang baterya. Ayan guys, 25. So ibig sabihin kaya niyang pandaran yan. Yan, if you can see guys, yan 25, kaya niyang pandaran yan. So ngayon guys, ito ay hindi ko pa natitesting kung ano talaga ang problema, pero ang sabi ay hindi raw umaandar. Ano bang ano nito boss? Ang ano niyan, hindi umaandar, tapos yung flywheel niyan bungi-bungi. Okay. Okay. Yan si Sir mismo ang nagsasabi kung ano ang problema to. Ano kaya to, naka-neutral? Oo, naka-neutral yan. So ngayon, check natin guys. Yun. Ang ganyang problema guys ay ano yan, ang nagiging issue niyan ay ibig sabihin niyan guys, kung hindi Bendix drive ay yung kanyang ringer. So ayan guys, malakas yung baterya 25. So ibig sabihin may cranking siya, kaso ang problema niya guys, Bendix drive natin hindi pumapalo sa ringer. So ito guys ang ito lang guys ang paraan yan. Kasi ang ang makina kasi guys, kung saan tumigil yan, doon lagi yan. Pag pinatay mo, doon lagi titigil yan sa ating flywheel o sa ringer. Pag pinatay mo ang isang makina, ibig sabihin yan guys, doon pa rin titigil yan. Ibig sabihin may point talaga na doon siya mamatay. So ito guys, ito lang guys ang pwedeng gawing paraan dyan. Iikutin lang itong belt na to, or kailangan maikot itong makina na ito guys, para pumunta siya sa ibang gear o sa ibang main drive. So ito guys, meron tayong paraan dyan. Kailangan mo lang ikutin to. May langis naman. Pero pag pinipitik to dati, umaandar. Hindi. Hindi, pag yan, kung yung pitik yan, iikot yan hanggang sa tumatama sa may ngipin. Oo nga. Guys, ang gagawin natin ay ito ay 4BE1 Eagle na makina. Ngayon guys, ito po yung kanyang flywheel, yung kanyang Bendix drive, tapos yung kanyang flywheel ay hindi nagtatama. Kailangan mo lang ikutin to guys. Cross lang to. Ayan guys, bali ang nangyari dito, naglagay sila ng langis. Yan guys, bali gagamit tayo ng test light syempre. Ang test light natin, malalaman yan kung ilan ang karga ng baterya. Kailangan guys, ito ay umabot ng 24 volts. So ayan guys, ang pumasok sa kanya ay 25. So ibig sabihin sa 25 na yan guys, ay okay pa rin yung kanyang charging or malakas ang baterya. Ayan guys, 25. So ibig sabihin kaya niyang pandaran yan. Yan, if you can see guys, yan 25, kaya niyang pandaran yan. So ngayon guys, ito ay hindi ko pa natitesting kung ano talaga ang problema, pero ang sabi ay hindi raw umaandar. Ano bang ano nito boss? Ang ano niyan, hindi umaandar, tapos yung flywheel niyan bungi-bungi. Okay. Okay. Yan si Sir mismo ang nagsasabi kung ano ang problema to. Ano kaya to, naka-neutral? Oo, naka-neutral yan. So ngayon, check natin guys. Yun. Ang ganyang problema guys ay ano yan, ang nagiging issue niyan ay ibig sabihin niyan guys, kung hindi Bendix drive
ay yung kanyang ringer. Saan yun? Wala, hindi maikot ang makina. May problema ang makina niya. Kausapin ko nga. So yan guys, bali ang pwedeng problema nito, hindi maikot ang makina guys. May problema ang bearing nito. Ngayon guys, wala tayong pang-ikot ng makina, pero hindi. Kasi ito guys, kahit paano maiikot mo pa rin tong belt na to. Kaso wala talaga. Ang ibig sabihin nito guys, kumapit yung bearing nito. Bali ito guys, ang makina nito ay 4B E1 Eagle. So ito guys, ang nangyari, yung kanyang baterya malakas, 25.8 ang kanyang baterya. Kaso guys, hindi niya kayang paandarin kahit malakas ang baterya. Ito nga, actually guys, ito bago alternator. Kasi pinalitan ng alternator dahil nga yun ang problema. Ngayon guys, itong na-diagnose ko guys, kahit ito guys, hindi mo maikot ang kanyang makina. Yan. Actually, dapat maikot mo yan o magalaw man lang ang ating makina. Ngayon, sinungkit ka na rin sa ilalim sa may flywheel. Sinukit ko na rin doon yung flywheel kasi may window naman yun. Nung inikot ko guys, wala talaga, as in hindi mo talaga magalaw. So ang ibig sabihin, ang pwedeng nangyari dito ay ang kanyang bearing, connecting rod bearing ay ano yan guys, kumapit sa ating sigunyal. Dalawa lang yan guys. Kung hindi connecting rod bearing ay yung ating main bearing. Yun ang pwedeng nangyari dyan. Kaya ito, hindi na magalaw yung makina, hindi mo na maiikot. May langis naman siya guys. Kaso huli na bago nalagyan ng langis. Yun, naka-stay pa ang nila nailagay. Yun guys, bali ang mayari ito ay tumawag ako sa mayari. Bali ang gagawin natin dito ay hihilain na lang to guys. Tapos doon natin malalaman pag ito ay ating nakalas. Siyempre magkakalas muna tayo ng cylinder head. Cylinder head muna ang gagalawin natin. Tapos siyempre pagka nakalas ang cylinder head, doon natin malalaman na or ano natin kung ano na talaga ang problema. Pero ang diagnose ko dyan guys ay connecting rod bearing or di kaya main bearing.